Southern Mindanao, posibleng ulanin muli ng moderate to heavy rain showers, epekto ng surface trough o near equatorial trough na lumalapit sa katimugang bahagi ng Mindanao. Pero nalalabi ng bansa, patuloy pa rin magiging kakatamtaman at maaraw sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon. Pero ang silangan pa din ng bansa, magiging mas gloomy at magiging maulap pa rin ang maghapon. Magat Dam, nasa 173 meters na lamang na critical level ng water dam. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, March 5, 2024. Ang oras nating Voice Prime umaga ay alas 10:06 na ng umaga. Patuloy pa rin magiging katamtaman na lagay ng panahon sa nalalabi ng Northern Luzon, Southern Luzon at ilang bahagi ng Northern at Eastern Visayas. Pero yung magiging maulap pa rin sa silangan ng bansa ay magpapatuloy dahil sa ating umiiral pa rin na easterlies ngitong maghapon. Sa lowest temperature na tala ng aking weather station sa Caloocan, kaninang 5:18 AM nakapagtala kami ng lowest temperature of 25.7 degrees Celsius. Pero kahapon ay medyo comfortable, pero pinakamataas na temperatura sa amin na itala namin dito sa Caloocan kahapon at 9:46 AM na umabot lamang ng 30.6 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa amin. Ibig sabihin lamang mababa rin ang inaasang heat index namin kahapon na nasa 36.6 degrees Celsius lamang ang init pandama. Pero kung susumahin natin o isasama natin ang official records ng heat index ni Pag-asa ay nangunguna naman ang Coron, Palawan sa may pinakamataas na heat index na nasa 42 degrees Celsius ang nasa danger level na heat index. Halos po pangalawa lamang ang Cotabato City na nasa 41 degrees Celsius ang heat index. So mapapansin nyo, puro kanluran ang mas mataas ang temperatura dahil nga po, gaya na ating laging sinasabi, mas drier po at umiepekto sa kanluran ang drought o halos tagtuyot na magiging panahon. Sa ating peak 16 in past 24 hours naman, nangunguna ang San Jose dyan sa Mindoro muli. Sa Occidental Mindoro muli na nasa 35.6 degrees Celsius ang pinakamataas na alinsangan sa kanila. Sa Baguio City ay almost tumataas na naman, pero pinakamababang temperatura sa bansa na nasa 16.4 degrees Celsius na pinakamababang temperatura. Pero pagdating sa unlalan naman ay ang Basco, Batanes ay naumulan lamang ng light rain shower sa kanila, halos ng 8 mm lamang ang naging total rainfall. So sa mga nakalipas na araw ay halos kukunti lamang ang mga naging pag-ulan natin so far. Kaya dahil nga po sa umiilan na natin na dry season, expected po na mas kakunti ang magiging pag-ulan. At lumalabas na rin yan sa mga forecast na nai-report natin nung unang araw pa ng March 1. Sa ating outside humidity ay nasa 68% po ang ating outside humidity. So medyo katamtaman o halos sa pagitan ng high humid and low humid o dry na magiging humid sa atin dito sa amin sa Caloocan. So, ina-expect sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Just in case po na magpapatuloy itong bumaba, asahan natin ay very dry po tayong muli. Sa ating atmospheric pressure, yung ating high pressure area, nasa 1,013 hectopascals po at steady ito since last hour. So, medyo unti-unti na talaga, unti-unti pong bumababa. Nababawasan ng ating atmospheric pressure na ibig sabihin lamang unti-unti nang lumalayo ang daloy ng northeasterlies at talagang tuloy-tuloy na po ang ating hangin silanganan na magdadala ng mainit na temperatura sa nalalabi ng kalupaan ng bansa. Sa tidal low tide status, kasalukuyan pong nasa low tide po tayo ha. So layo-layo po muna sa ating mga mangingisda sa may pangpangunang Manila Bay. Diyan muna kayo sa bandang West Philippine Sea muna. Just in case, dahil may 6 hours and 18 minutes pa to high tide or mga bandang hapon pa po at 4:25 PM pa ito magma-maximum high tide. Pero kung sakaling mag-high tide man yan mamayang hapon, ay kung titingnan natin, ay halos magwa 1 meter po ang taas nito. So, mga bandang hapon pa po sigurado na unti-unti itong magtataas.
Kaya ngayon, medyo layo-layo po muna mga folks. Samantala, medyo may thermal anomaly muli si Taal Volcano. So silipin natin yung status nito sa kanyang thermal anomaly status. Bagamat nasa moderate ang kanyang thermal status na nasa 20 megawatts po, ang kanyang detected temperature ay makikita sa infrared na medyo aktibo pa rin yung pinaka-magmatic intrusion nito sa pinakabunganga ni Taal Volcano. However, wala pa namang lumalabas na data for fire index, pero nakikitaan sa pinaka-thermal nito na mataas ang temperatura sa pinakabungangan ni Taal. So inaasahan natin na tuloy-tuloy ang paglalabas nito ng SO2 emission. Kung titingnan natin sa live CCTV, hopefully live ito. Yes, live po, at makikita natin sa may bandang Lipa, Batangas, mukhang kakaunti lamang ang inilalabas na SO2 emission kay Taal Volcano. Dahil halos wala tayong nakikitaan na mas malalaki at malawakang usok na inilalabas o SO2 na nilalabas so far ni Taal Volcano ayon sa live CCTV na ating ginagamit. At makikita natin halos wala naman masyado. So medyo maaliwalas po ang paligid sa may bandang Batangas at sa paligid ng Taal Lake. So dahil po sa ganyan ay silipin natin yung synopsis naman mula sa data feed ni PBox kung ano ang magiging status. At kung titingnan natin sa synopsis ni PBox ay makikita natin wala namang italang pagyanig sa paligid ni Taal, pero mataas po ang SO2 emission since March 4, 2024. Nakapag-release ito ng 12,667 tons a day na SO2. So dahil po sa medyo mataas ang kanyang magmatic intrusion ay nagkakaroon naman siya ng malakas na pagbuga ng kanyang bog. So tingnan na lamang po natin sa mga kabatang, obserbahan na lang po natin despite na wala namang naging pagyanig sa mga nakarang araw kay Taal Volcano. Masyado lang malalawak o malalaki yung inalalabas niyang SO2 o sulfur dioxide. So obserbahan na lamang natin mga folks despite na walang mga naging pagyanig. So sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:09 AM at inasang lulubog muli ito mamayang 6:04 PM. Pero ang ating sinag ng buwan na nasa 33% illuminated na lamang po na waning crescent ay sisikat ito bukas na po ng madaling araw at 2:26 AM at inasang itong lulubog kinabukasan na po ng tanghali at 12:46 PM na po. So ibig sabihin ngayong umaga ay palubog pa lamang ang ating buwan na may waning crescent of 33% illuminated at nasa elevation pa lamang ito na 27 degree elevation. So medyo mataas-taas pa siya. So kung yung mga astro chasers natin dyan o astrophotographers at maganda ang kuha sa buwan, magandang pagkakataon yan mga folks. Samantala sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang bukas na po ito ng Miyerkules, magiging partly cloudy pa rin ang ating maghapon. Halos stationary gaya ng aking forecast kahapon. At maging bukas po ng Miyerkules, magiging klaro po ang ating halos maghapon dito sa Metro Manila at ilang panig ng Northern Luzon. At asahan po na walang naka-forecast na tsansa ng pag-ulan ngayong araw hanggang bukas. Magiging klaro at partially cloudy lamang ang dadalas. At ang highest and lowest temperature na maglalaro ay tumataas na po. At expected ay nasa 35 degrees Celsius na po ang ating magiging alinsangan simula ngayong araw hanggang sa susunod. According sa forecast, tumataas na po ang ating temperatura. At sa lowest temperature expected ay nasa 23 to 25 degrees Celsius naman kapag sa gabi at madaling araw na aasahan nating pinakamababang temperatura sa Metro Manila kapag gabi at madaling araw. Bago tayo dumako sa analysis ng ating weather system ay tingnan natin yung magiging status na ni Magat Dam. Halos critical level na po siya at 173.05 meters na lamang po na napakalayo kahapon na nasa 173.23 meters na lamang. So talagang tuloy-tuloy na po ang pagbaba nito at 8.18 mm po ang nabawas nito in the past 24 hours. So supposed to be yung medyo critical level na sana at 182.76 pero mas nasa ungos na po niya itong 182.76 meter na supposed to be na pinaka-critical level ng elevation ng dam level. Pero ngayon ay nasa 173.05 na lamang. So very critical na po ang level ni Magat Dam. Expected na po yan na magkakaroon ng medyo rotational
interruption ng supply ng tubig ha. So wag po tayong mabibigla oras na may mga lugar na sa inyo dyan medyo puputulan o medyo titipirin mo na ang pag-supply ng tubig. Hindi naman literally na puputulin pero yung magkakaroon lang ng parang rotational na supply ng tubig. So may mga area sa inyo bigla na lamang mawawala ng supply ng tubig. So sa mga media natin na nagre-research, i-report na po natin ito ngayong maaga pa lang para hindi po magwala ang ating mga kababayan dahil asahan po talaga na mangyayari po yan sa mga susunod na araw. At bukod kay Mangat Dam, ay dito kay Pantabangan Dam ay nasa 184.29 meters na lamang ang kanyang water level na mas bumababa na rin mula sa pinaka-critical level supposed to be na 209.09 meters ang dapat niyang pinaka-critical level. So lagpas na rin siya sa supposed to be na limit level na dapat na pinakamababang level nitong dam. Ganon din sa may bandang San Roque na nasa 240.31 meters na lamang. Tuloy-tuloy din bumababa ito mga folks. So puro nasa mas mababa pa sa pinaka-critical level supposed to be ang mga level ng ating dam. Ayan. Ito yung dapat na sana ang pinaka-critical level. Pero lumagpas na siya. Ganon din sa Pantabangan, yung critical level, ito, supposed to be 209.09. Lalo na sa Mangat Dam. Grabe po ang critical level na niya. Na supposed to be 182.76 lamang. Ngayon, 173. So, napaka-baba na po talaga ang level ng dam. Halos matutuyot na po yan. Medyo galaw-galaw na po mga folks. Sa Lamesa Dam naman ay walang naging output data ng roll cob nila. So, hindi naman nagagalaw. Malamang ito ay magiging backup po ito sa atin, just in case talaga. Pero napaka-konti lamang yung level niyan. Sa Angat Dam naman, kung sisilipin natin, so far medyo nasa tamang level pa po si Angat Dam. So, wala tayong magiging komento kay Angat Dam na nasa 204.68 meters po ang level niya. So, pasok pa siya sa pinaka-roll cob elevation of 196.44 meters na dapat sana ay critical. So, pasok pa siya. Konting tipid na lamang sa pagkonsumo. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng panahon. Well, halos sa buong bansa ay halos stationary kahapon dahil pa rin sa umiiral natin na stainless sa silangan ng bansa na magdudulot po ng mainit na temperatura at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa silangang parte nito ng Northern Luzon, Southern Luzon, at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. However, dahil may umiiral po na surface trough o near equatorial trough dito sa may bandang timog parte ng Mindanao, ay may mga makakapal na cluster dyan na maaring anytime nitong maghapon ay maglalapit yan sa may bandang Southern Mindanao, especially ng Davao region ay magdudulot po ng mga posibleng mga moderate and heavy rain showers, lalo na dyan sa may bandang Davao region, Compostela Valley, at ilang bahagi na rin ng Agusan del Sur. Maaring umabot din sa may bandang silangan ng Mindanao, sa may Surigao del Sur. So paghandaan na lamang at i-prepare ang inyong mga pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga inaasahan ding mga moderate and heavy rain showers na may mga aasahan ding mga localized thunderstorms. Kung gagamitin natin ang infrared VIR, ay ang makapal na kaulapan na ito naglalapit sa may bandang Davao region, ay kung sisilipin natin ng mas malapitan ay expected na uulanin ang parte nito ng Compostela Valley nga po at Davao de Oro. Syempre kasama na ang City of Davao, kabilang na rin ang buong bahagi ng Digos, Kidapawan at maaring magpang-abot sa may bandang Sorsogen sa General Santos, Sarangani hanggang dyan sa may bandang Coronadal. At anytime pwede rin magpang-abot sa bandang Cotabato at ilang portions ng BARM ang magiging paglapit ng cluster nito ng near equatorial trough. Posibleng magdudulot po yan ng biglaang flash flood. So, ingat na lamang at i-ready ang kung sakaling bigla kayong lakasan ng pagbuhos ng ulan dyan. Dahil nga po, nabanggit na natin ngayong buwan na to ay mas madalas pa rin uulanin ang parte ng Davao region o ng bahagi ng Mindanao dahil sa uusbong na equatorial o near equatorial trough at posibleng pang intertropical convergence zone sa may Indonesian Peninsula. At the rest ng bandang Northern Mindanao, sa ngayon ay medyo fair at maliutsangan pa rin po ang iira sa inyo dyan. At maya-maya siguro magkakaroon ng medyo gloomy at partly cloudy to mostly cloudy pagsapit mo ng hapon o gabi. So asahan din ng mga isolated rain showers, kabilang na ang Zamboanga Peninsula. Pero hindi niruled out ang mga kalat-kat na pag-ulan
lalo na pagdating po ng hapon na, kabilang na rin ang taga Surigao. So expected po ang medyo maalinsangan muna ngayong araw at pagsapit ng hapon ay biglang magiging gloomy at bigla ang kalat-kalat na magiging pag-ulan. Wala tayong magiging komento na isa-isahin ang bahagi ng Visayas, Southern Luzon at Northern Luzon halos stationary. Lalo na sa bandang Visayas, magiging mas maalinsangan po, fair weather po tayo dyan at typically partly cloudy po ang ating halos magiging maghapon. Magiging partly cloudy lamang ang katimugang parte ng Leyte kasama na ang Bohol, Panglao, Siquijor at ilang parte ng southern ng Negros region sa may bandang Dumaguete. Pero the rest, magiging fair weather, maaliwalas, maaraw at asahan din ang maalinsangan. Pagkaroon man ng mga isolated rain showers dyan, mapakanluran man yan ng Panay Island o mapasilangan ng Eastern Samar, ay asahan po ang mga isolated lamang ng mga ilang light rain showers. Sa Southern Luzon naman, kabilang na ang bahagi ng buong Bicol region at Mimaropa, pare-pareho po sila dyan na katamtaman maaraw po at humid po at dryer po, lalo na dyan sa bandang Mimaropa ang magiging panahon natin dyan. So, wag po masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, magkaroon man ng isolated rain showers, most probably mga light rain showers lamang ang iiral. So, medyo tipid-tipid ang magiging buhos ng ulan kabilang na ang Bicol region area. Dahil kung sisilipin natin ang infrared heavy rain potential, ay halos wala pong kaulapan na namamagitan dyan sa bahagi na yan ng Southern Luzon, kabilang na ang Mimaropa, Visayas, at parte na rin ng Luzon area. Parte lamang ng silangan ng Northern Luzon at Bicol region lamang na magiging partly cloudy at most times at magiging gloomy pagsapit ng hapon dahil sa ating easterlies. Pero yung malakas na potential na pag-ulan ay napakamahina at napakababa lamang po. Siyempre, alam na natin pagdating po sa may bandang kaluran ng Northern Luzon, alam na natin na mas umiepekto po sa kanila ngayon o nararanasan nila ngayon ang tagtuyot dyan. Halos ang ating followers nga po na taga Ilocos, sinasabi na nga nila, halos hindi na nga raw nila nakikilala ang kaulapan dahil sa tuloy-tuloy nga pong tuyo at napakatinding araw dyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur man yan, kasama ng La Union, Pangasinan at Zambales area. Huwag na lamang magbibilad sa tinding sikat ng araw, asahan po na tuloy-tuloy na po yan hanggang this dry season na magiging epekto po ng dry spell kabilang na ang kalurang bahagi ng Mindoro mula sa Sablayan hanggang San Jose na po yan. Lalo na sa bandang Coron, Palawan at ilang portions ng El Nido at dyan sa bandang Vicente at Puerto Princesa. So, take note na lamang yan mga folks. So, mula dyan sa bandang Calabarzon, pataas na ng Metro Manila, Bulacan, San Fernando, Pampanga, hanggang dyan sa may bandang Tarlac, ay asahan po na magiging katamtaman maaraw po, humid at magiging drier po ang ating lagay ng panahon. Isolated rain showers man ang maganap sa hapon, typically light rain showers lamang na halos wisik lamang ang inyong mararanasan. So napakababa po ng magiging pag-ulan natin madalas, hindi gaya ng mga taga Mindanao dahil nga po sa equatorial trough. Sa ulat lindol, so far ay wala naman tayong naitala na anumang malakasang pagyanig na na-detect ng aking seismometer dito sa amin sa Caloocan. However, may ilang bahagi ng data feed ay mula kaninang 12 AM ay nakapagtala ng isang magnitude 5 So lumalabas ikalawang magnitude 5 na ito sa month of March na naitala mula sa data feed ni PBOX ay dito naman sa may bandang Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Magnitude 5.5 ito eksakto na may lalim na 169 km depth. So naganap ito kaninang 5:15 AM. However, sa International Seismic Network ay hindi ito nakataas as magnitude 5. Kung sisilipin natin, kung i-recall natin yung unang records, ayan, ay magnitude 4.6 lamang ang naitala nito. So, kaya hindi masyado ring na-detect ng aking seismometer. Ibig sabihin, mukhang mahina lamang o napakamalalim yung kanyang epicentral depth. Ayan po siya. Oh. So, same lang din sa inilalabas ng data feed ni PBOX na nasa Jose Abad Santos o west ito ng Jose Abad Santos. Samantala sa ating tropical cyclone monitoring, so far wala tayong magiging assessment nito sa ating West Pacific Basin monitoring gamit ang ating tropical cyclone assessment. Maging sa ating global spectral model ay stationary lamang na dadaloy ang mga easterlies sa mga susunod na araw pero wala tayong naasahan na may pamumuho na anumang tropical disturbance sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang this coming next weekend. At so far ay yung ating pag-alon sa bansa
ay within 24 hours mukhang medyo kakalma ito dyan sa may buong silangan ng Nolo Luzon hanggang dyan sa may bandang South Luzon. So just in case, maaaring within 24 hours ay mukhang pwede tayong lumayag dyan, maliban na lamang sa yung bahagi ng east portions ng Visayas. So yung eastern portions ng Visayas at Mindanao ay naglalaro pa rin sa 1.25 meters. Pero inaasahan sa susunod na 24 to 48 hour period ay maaaring kakalma ang karagatan muna dyan sa silangang bahagi ng bansa. So intayin na lamang ninyo itong humupa at pwede po tayong lumayag. And the rest naman ng west portions ng bansa natin ay wala naman tayong magiging komento sa pagtaas ng alon dahil kalmado naman ito at hindi naman umabot ng mahigit sa 1 meter ang taas. Sa space weather naman, so far magiging tahimik o magiging kalmado po ang ating solar events. At since past 7 days ay wala naman tayong nakitaan o na-record na anumang solar radiation. So magandang balita po ito mga folks. Kalmado po ang ating kalawakan at medyo kalmado naman ang ating haring araw. Despite na lamang na nagkaroon ng geomagnetic field, since kahapon ay ngayong araw ay mukhang tahimik na po ito. At yung naka-forecast kasi na inaasahang magkaroon ng unsettled ng mga kahapon po ng hapon ay hindi naman nangyari. So maging magandang balita na rin yan mga folks. At inaasahan natin itong buong linggo ay kalmado ang ating haring araw at walang magaganap na anumang coronal mass ejection. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, March 5, 2024. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, March 5, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa may pangmatatalya na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. At sa mga data feeds na gusto niyo malaman ng real-time mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds sa mga iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.